i-archive ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Magandang Miyerkules sa inyong lahat at napakabuting balita po nang ako po'y gumising dito sa Dahig dahil nagkabotohan na po ang ating Senado na i-archive ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Umabot po ng mahigit kumulang 4 na oras ang balitaktakan kung ito ba ay i-archive o kung ito ba ay ite-table. Pag-usapan po natin ang pagkakaiba ng table at saka archive. Pero sa ngayon po, ang botohan ay nagaganap pa, nag-e-explain ng mga Senado, pero ang nauna na pong botohan ay yung motion to table, the motion to archive ni Senator Marcoleta. Ano ba ibig sabihin nun? Kapag sinabi mong to table, patayin yung motion ni Marcoleta, Senator Marcoleta, na i-archive o isang tabi na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang ibig sabihin nun, kung nanaig ang affirmative o yay votes, hindi maa-archive ang impeachment complaint ni VP Sara at patuloy pa rin ang impeachment laban kay VP Sara. Ngayong pinagbubutuhan po at nag-explain ng mga Senado at pangatlong senador pa lang nag-explain pero inaasahan natin ang boto ay kapareho pa rin dun sa boto sa motion to table, yung motion ni Senator Marcoleta, mga 5 lang pong senador ang boboto laban sa motion ni Senator Marcoleta na i-archive ang impeachment complaint kay VP Sara. Well, ano ba ang pinagbabalitaktakan nila at 5 oras na halos silang nag-uusap? Well, unang-una po kasi, yung desisyon sa kaso ni VP Sara, ang sabi ng Korte Suprema na yung impeachment, articles of impeachment na napadala sa Senado ay null and void ab initio dahil ito nga daw po ay labag sa saligang batas dahil ito ay isang pang-4 na complaint samantalang ang saligang batas ay nagsasabi na po pwede lamang maghain ng isang impeachment complaint kada taon laban sa isang impeachable officer. Now, ang sabi ng Korte Suprema, ang desisyon niya ay immediately executory. Ibig sabihin, kinakailangan ipatupad agad maski hindi na nag-aantay ng 15-day period para maging pinal ang isang desisyon. Ang pinagtalunan ngayon ng mga senador, dapat bang tuluyan na ibauna sa limot sa pamamagitan ng archiving ng impeachment complaint o dapat bang antayin muna ang maging desisyon ng Korte Suprema doon sa hinaing mga motion for reconsideration na hinaing nga ng Kamara de Representante sa Korte Suprema. Well, doon sa naunang botohan na 5 lamang ang bumoto, mukhang ang Senado'y naniwala na hindi na kinakailangan antayin ang resolution ng motion for reconsideration na hinaing ng Kamara de Representante dahil sabi nga ng mga senador, unang-una, null and void ab initio. It never happened. The Senate never acquired jurisdiction over the impeachment complaint at walang bisa yung paghahain ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Bukod pa dito doon sinasabi na ang decision nga ay immediately executory. Hindi na kinakailangan maging pinal, kinakailangan sundin na ng Korte ng lahat ng mga sangay ng gobyerno kasama na ang Senado at ang Kamara de Representante. So naging boto 19-5. Hindi nanaig yung kagustuhan ng minorya na huwag pagbotohan kung dapat bang i-archive ang complaint labang kay VP Sara. Ibig sabihin, pwedeng pagbotohan kung ibabasura na nga or i-archive ang complaint. Ang pagkakaiba ng to table, patayin. Ang pagkakaiba naman po, ang ibig sabihin naman ng archive, well, ibaon sa limot, pero kung kinakailangan buksan muli, buksan muli. Yun ang ibig sabihin ng archive. At ang sinasabi nga natin ngayon, bagamat nagbobotohan pa, mukhang mananaig yung pag-archive ng impeachment complaint. Well, unang-una, himay-himayin natin yung sinabi ng minorya, kasama na si Tito Soto at saka si Risa Ontiveros, kung bakit hindi dapat pagbotohan, kung dapat nga bang i-archive. Ang sinasabi nila, buhay na buhay pa rin
ang desisyon ng Korte Suprema dahil meron pang ang motion for reconsideration. At habang wala pang desisyon ang Korte Suprema sa motion for reconsideration, posible pang mabago ang desisyon ng Korte Suprema. Well, unang-una, bihira po nangyari na ang en banc decision na unanimous ay nabaliktad. Yung nagdudunong-dunungan na Risa Ontiveros na wala namang alam sa batas, bukod sa kung ano dinidikta ng kanyang chief of staff, ay nagsabi, naku, may mga desisyon na unanimous, mga desisyon ng Korte Suprema na nabaliktad. Hindi naman niya sinabi kung itong mga desisyon nito ay unanimous or division. Ang mga nababaliktad na desisyon na alam ko po ay mga desisyon ng Korte Suprema kapag sila po ay nagdesisyon on a division basis. Ano po ba ibig sabihin yan? 15 po kasi ang mga maestrado. At yung mga kaso na hindi naman tungkol sa constitutionality ng kahit anong batas, ng treaties, dinidesisyon yan mga division. Ilang bahon ang division? Meron pong 4. Tama ba? 3, 6, 9, 12, 15. Hindi. Meron pong 5 division yan. Na ang division ay tagtatatlo. Yan po yung mga desisyon na nababaliktad ng en banc. In fact, ang proseso po, kapag ang desisyon ay ginawa ng isang division at nagkaroon ng motion for reconsideration, ang en banc po, ang buong Supreme Court, ang magdedesisyon on motion for reconsideration. Pero bihira po talaga kung meron man ng isang unanimous decision ay mababaliktad. Kasi hindi naman po pwede na lahat ng mga maestrado na bumoto pabor sa isang desisyon ay lahat sila babaliktad. Lalong-lalo na po kapag sila ay tinatakot ng Kamara de Representante ng impeachment. Lalo pong mamaninindigan yung mga hudikatura, yung mga maestrado na yan na sila ay independyente. Dahil kung sila po ay magpatakot doon sa banta na sila i-impeach, magiging inutil po ang ating hukuman. Kaya sa tingin ko po, wala naman pong babaliktad dyan sa unanimous decision ng Korte Suprema at mali yung sinasabi ng Ontiveros na nagmamagaling na ang dami na raw pong beses na ang mga desisyon ng Korte Suprema ay nabaliktad. Well, siguro po ang tinutukoy niya, mga division decisions, hindi po en banc decisions. Papakita lang kung bakit hindi tayo dapat maghalal na mga pabidabidang, mga walang alam sa batas bilang senador, sayang lang po ang boto natin, sayang po ang boto sa isang Risa Ontiveros, pabidabida, ignoramos naman pagdating po sa batas. Ngayon, ang sabi rin ng minorya, mayroong mga paktual na pagkakamali ang Korte Suprema na po pwede pang mabaliktad on reconsideration. Isa-isahin natin kung ano ba yung mga di umanong pagkakamali ng hukuman. Unang-una, ang sabi nila, well, ang desisyon ng Korte Suprema, yung 3 naunang impeachment complaints na hindi naaktuhan bago mag-adjourn ay na-dismiss. Ang sabi ng minorya, may pagkakaiba ang adjournment at adjournment sine die. Totoo po, may pagkakaiba yan. Ang adjournment is natatapos ang mga kongreso na individual kasi meron niyang first regular session, second regular session, and third regular session. Ang adjournment sine die, matatapos yung from 19th Congress to 20th Congress. Now, ang sabi nila, kapag hindi sine die, hindi po nadidismiss ang kaso, no? At ang sinasabi nila, kung ordinary adjournment lang, hindi dapat yun nagkaroon ng epekto ng dismissal. Ang sabi nila, factual error ito. Pero sa tingin ko, tama naman po ang Supreme Court. Bakit? Kasi may mandatory periods ang Korte Suprema pagdating sa impeachment. Kinakailangan, mabilis na panahon, i-repair ka agad sa Speaker. At ang Speaker, within ilang days ba yun, may specified number of days, parang nakalimutan ko na kung ilang days yan, dapat ma-refer sa committee, sa order of business, at matapos ma-publish sa order of business, ma-refer ka agad sa appropriate committee. Now, tama po ang Korte Suprema kasi yung mga mandatory number of days na dapat ma-refer ng Speaker ang isang impeachment complaint, ma-include siya sa order of business ng Kongreso at dapat ma-refer sa komite, yan po kapag hindi sa nasunod, has the effect of dismissing. Bakit? Mandatory nga po .
Pag hindi ginawa, ibig sabihin, hindi karapat-dapat gawin at ang epekto niyan ay dismissal, lalong-lalo na kung mag-a-adjourn na ang Kongreso na taon-taon ginagawa nila. Ibig sabihin, pag nagkaroon na ng legislative adjournment ng isang Kongreso, yun po yung taon-taon na nag-a-adjourn sila. Now, tama ba yan o mali? Sa tingin ko, tama po. Kasi pag hindi inaktuhan ng kahit anong bagay, ng kahit anong opisina, that has the effect of denial. Lalong-lalo na po ngayon, no, na meron tayong anti-red tape law, no, na kinakailangan, kapag hindi mo inaktuhan yan, dapat yan ay ma-approve kung kinakailangan ng approval. Pero itong nangyari po dito, kinakailangan ma-transmit, ma-include sa order of business na hindi nangyari. So sa tingin ko po, tama ang Korte Suprema na yan has the effect of disapproval, okay, or dismissal. Yung pangalawang sinabi nilang pagkakamali, ang pangalawang sinabi nilang pagkakamali, sandali po i-review natin ang notes natin, ay hierarchy of modes. Sinasabi nila na meron talagang hierarchy of modes. Na kapag ang isang impeachment complaint ay naisampa lang ng mga mamamayan na suportado na isang miyembro ng Kongreso, kinakailangan dumaan sa proseso na nakasaad sa saligang batas, kinakailangan dumaan sa Committee on Justice, kinakailangan ng Committee on Justice magdesisyon na merong sufficiency in form and sufficiency of substance, pagkatapos i-endorso sa plenaryo para pagbotohan at kinakailangan merong boto ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara para ito ay maging articles of impeachment. Samantalang meron namang express lane na kapag 1/3 ng Kongreso ay bumoto at lumagda, kinakailangan mabilisan i-transmit yan sa Senado. Now, ang sabi ng Korte Suprema, kahit ano pang mode yan, kinakailangan merong due process at kinakailangan merong basihan. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Bakit? Dahil ang sinasabi nga nila, lahat naman ng mga bagay-bagay na pwede makaapekto sa isang tao, lalong-lalo na sa isang opisyalis, ay dapat merong due process. May karapatan na marinig. Kaya nga ang tanong ng Korte Suprema na hindi naman sinagot ng ating Kamara de Representante, kailan mo ba pinagbigay alam sa mga miyembro yung linalaman ng pang-apat na impeachment complaint na naging basehan para sa articles of impeachment? Dahil kinakailangan mapakita mo na nagkaroon ng pagkakataon na mabasa man lang at malaman ng mga kongresista kung ano talaga yung issues involved sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Tinanong yan ng Korte Suprema, hindi naman sumagot. At tinanong din ng Korte Suprema, nagkaroon ba ng pagkakataon para magkaroon lang ng diskurso tungkol dito? Wala. Ang parang nangyari, at ito yung pagkakamali ng minorya, hindi naman sinabi ng Korte Suprema na hindi nagkaroon ng botohan dun sa 1/3, no? Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, hindi importante yung botohan lamang. Ang importante, binigyan mo ba ng pagkakataon na madinig, mapasinungalingan ni BP Sara yung mga paratang sa kanya? At dahil dyan, tinanong nga ng Korte Suprema sa Kamara de Representante, kung ipinakita mo rin ba yung mga ebidensya sa likod ng kada articles of impeachment. Nang sa ganon, masigurado na yung mga boto ng mga kongresista ay base sa ebidensya at hindi mga paratang lamang. Hindi rin niya binigyan ng kasagutan ng Kamara. Dahil kung talaga namang binigyan niya ng ganyang kasagutan, di sana na-resolba ng Kongreso na ng Korte Suprema pala na talaga namang binigyan ng due process si BP Sara. Now, yung pangatlo ay yung operative fact. Dahil binago daw ng Korte Suprema ang impeachment process. Ano ibig sabihin nila? Ang initiation of impeachment, ayon sa kanila, ayon sa kaso na inargue natin sa Korte Suprema sa Francisco, ay yung pag-file at referral sa committee. Ganyan din yung sinabi ng ponente ng Francisco na si Justice Carpio Morales. Pero dahil binago ng Korte Suprema na hindi pag-akto sa impeachment ay pwedeng maging dismissal at magiging prior bar para sa panibagong impeachment complaint, ito ay dapat magkaroon ng prospective effect at hindi pwedeng maging epektibo kaagaran. Ibig sabihin, magiging epektibo siya sa susunod na impeachment complaint.
Well, wala po akong dahilan na nakikita kung bakit sa susunod na impeachment complaint lamang yan magiging applicable. Kasi nga po, kinwestiyon ni VP Sara ang pamamaraan na paghain ng impeachment complaint. At dahil siya naman ay merong standing at meron talagang kontrobersy na kinakailang iresolba ng hukuman dahil meron talagang pagkakaiba sa punto de vista ng Kamara at ng taong ini-impeach, si Vice President, kinakailangan umakto ang Korte Suprema at ang kanyang desisyon dapat magkaroon ng bisa doon mismo sa kaso na kanyang renesolba. Para kayo mo pa irereserba ang desisyon mo sa mga darating na kaso samantalang si VP Sara ang humingi ng remedyo. Ano ba ang remedyo niya? Na ipatigil nga yung impeachment complaint. Pwede ba naman yun na napakita ng isang petitioner na ang kanyang karapatan ay nalabag, na ang saligang batas ay nalabag, and yet ang magiging ruling ng hukuman ay applicable sa iba pang mga impeachment complaint na hihahain sa mga darating na panahon at hindi dun sa tao na pumunta sa hukuman para magkaroon ng remedyo. Alam nyo, medyo technical po yan. No? Pero bago gumalaw ang Korte Suprema, dapat ipakita ng petitioner, meron kang material injury. Meron kang karapatan na malalabag. Kinakailangan merong actual case or controversy. Hindi lang theoretical. Ito naman yung actual case of controversy. Kung hindi naghimasok ang Korte Suprema, di talaga matutuloy ang impeachment trial. Diba? At lalong-lalo na kapag ito ay matter of transcendental importance at talaga naman pong ang paglabag sa saligang batas ay sinasabi ng Korte Suprema na matter of transcendental importance, kinakailangan talagang magdesisyon ang Korte Suprema.